Napatitig si Alexandra kay Gareth at kinunutan nito ng noo. Ngayon ay tuluyang nabuhay ang pagtataka sa kanyang puso. Hindi niya lubos na maintindihan ang kinikilos ngayon ni Gareth. Hindi ba't gusto nitong pirmahan ng divorce agreement para mapabilis ang pagproseso ng divorce nila? Hindi niya iyon pinirmahan dahil hindi naman na kailangan. Susunod naman siya sa gusto nito kahit walang kapalit. Para rin naman iyon sa kanya. Kung mapapabilis ang pagproseso ng divorce paper nila, ay mapapabilis din ang pag-alis niya. Ngunit bakit ganito ngayon ang tanong ni Gareth? Bago pa man niya maibuka ang bibig para sagutin ang tanong nito, ay ikinumpas na ng lalaki ang kamay. Forget it. Mabilis nitong saad. The old man wants to see you this evening. I hope you can come to our old house for dinner. Malamig nitong sabi. Tumuloy si Gareth sa paglalakad at balak na siyang iwan, ngunit mabilis niyang tinawag ang pangalan nito. Natigilan ang lalaki. Unti-unti itong pumihit ulit paharap sa kanya. If we cannot make it this week, how about next Monday? Nakita niya ang pagreflekta na naman ng banyagang emosyon sa mga mata ni Gareth. Ngunit hindi siya sigurado kung galit ba yon o disgusto. Fine. Saad nito. Tumango siya. Ngayon ay mas panatag na ang kanyang loob. Samantalang malalaki ang hakbang ni Gareth papunta sa pinto at iniwan siya. Nang mawala sa kanyang paningin ng lalaki, ay nakaramdam siya ng pagkadismaya sa sarili. Sa totoo lang, alam niyang mahihirapan siyang kalimutan si Gareth. Maaaring ilang taon nang gugugulin niya para makalimutan ito. Pero kahit 5, 7 o 10 taon pa yan, ang mahalaga, makayanan niya. Pinalitan niya ng positibong damdamin ang pagkadismaya. Kahit matagal, pipilitin niyang hindi na ito mahalin. Para sa susunod na makita niya si Gareth, hindi na siya masasaktan. Pagkatapos ng kanyang trabaho, maaga siyang umuwi para maghanda. Kailangan niya pang dumaan sa isang butik para bumili ng susuotin. Dahil ang mga damit niya ay nasa bahay pa ni Gareth. Maliban sa skirt, long sleeve, coat at formal attire ay wala na siyang pwedeng maisuot na magiging presentable naman kahit paano para sa dinner mamaya. 6:00 na makapaghanda siya. Hindi niya inaasahan na susunduin siya ng driver sa kanyang apartment. Marahil ay ibinili ni Gareth na sunduin siya para masiguradong pupunta talaga siya. Ngunit iyon naman talaga ang plano ni Alexandra. Hindi niya kayang tanggihan ang lolo ni Gareth. Bumukas ang malaking gate at ang pamilyar na emosyon ang bumalot sa dibdib ni Alexandra. Kailan ba siya huling bumisita kay Lolo Melandro? Malungkot siyang umiti sa sarili. Baka ito na rin ang huling beses na bibisita siya sa matanda. Umikot ang sasakyan sa rotonda at sa tapat mismo ng mansyon nagpark ng sasakyan. Pinagbuksan siya ng pinto, kaya nginitian niya ang driver. Salamat po, Manong. Aniya, umakyat siya sa marmol na hagdan at hanggang ngayon ay nalulula pa rin siya sa karangyaan ng mansyon. Pagkapasok niya ay bumungad agad sa kanya ang pamilyar na katulong. Magandang gabi po. Bati nito. Nasa taas pa po ang senyor at may kinakausap. Imporma nito sa kanya. Tumango siya at nagpasalamat. Iginiya siya nito papunta sa malaking sala para roon maghintay. Ang ilang kasambahay ay pamilyar na sa kanya dahil ilang beses na rin siyang pumunta rito. Sa pamilya at kamag-anak ni Gareth, tanging si Lolo Melandro lamang ang kakaiba. Kahit na alam naman ito ang totoong estado ng kanyang buhay, ay hindi siya kailanman minaliit o inalapusta. Gustong-gusto nito ang pagiging simple niya. Kaya nang magkasakit ang matanda, ay naisip ni Gareth na alukin siya ng peking kasal para pagbigyan ng hiling nitong magpakasal na siya. Alam ni Gareth na paborito nito si Alexandra at hindi nila inaasahan na paunti-unti ay bumabalik na ang sigla ni Lolo Melandro dahil sa pagpapakasal nila. Naging mabilis ang pag-recover ng matanda sa malubhang sakit na pinagpapasalamat naman nila. Alam ni Alexandra kung gaano kamahal ni Gareth ang kanyang lolo, kaya ngayon na maayos na ang kalusugan nito ay wala na siyang ibang hihilingin pa. Bumalik ang katulong at may dalang juice. Inilapag nito iyon sa maliit na mesa. Mukhang matatagalan pa ang senyor, kaya kailangan niya maghintay. Pagkaalis pa lamang ng katulong ay natanaw niya sa may bulwagan si Clarice. Nakatingin ito sa kanya at mukhang nakikilala rin siya. You really have the guts to come here? Tumigil hindi kalayuan si Clarice at mapang-uyam itong tumingin sa kanya. I knew it. I can really smell the desperation in you, Alexandra. What are you doing here ba? Nagpapalakas ka ba kay Lolo? Ayaw niya sanang patulan pa si Clarice. Napagod siya sa maghapon at wala na siyang lakas pa para makipagbangayan pa rito. Hindi niya inaasahan na narito si Clarice. Ilang beses na siyang bumisita rito sa mansyon, pero ngayon lamang sila nagpang-abot. Baka naimbitahan din. Bulong ng isip ni Alexandra.
Pinag-cross ni Clarice ang kanyang kamay at tinaasan ng kilay si Alexandra. Bakit ito narito? Tanong ng kanyang isip. Alam niya kung gaano kapribado ang buhay ni Lolo Melandro. Hindi ito tumatanggap ng mga bisita ng ganun-ganun lang. Maging sila ay nahirapan na magpa-appointment samantalang pamilya na sila. Dahil pagkatapos ng ginawa niyang eskandalo sa kumpanya ni Gareth, ay hindi na siya muling hinayaan na makabalik doon. Naging mitya rin iyon sa kanyang reputasyon. Ngayon ay pagbagsak na rin ng maliit na kumpanyang pinapalakad niya. At ang tanging paraan para masalba yon ay kung tutulungan sila ng matanda. Nasa taas ang kanyang mami at ito ang nakikipag-usap. Nayayamot na nga siya dahil hindi hinayaan ng matanda na sumali siya sa usapan. Bagkus ay pinalabas siya ng silid. Kaya ngayon na nasa harap niya si Alexandra, ay gusto niyang ibuhos dito ang inis. Isa pa, si Alexandra rin dahilan kung bakit ginawa ayon ni Gareth sa kanya. Mas kinampihan pa ng kanyang pinsan na babaeng ito. Naglakad siya palapit. You're so shameless. Aniya, you would really do everything para makuha ang loob ni Gareth? Hindi niya tinatawag na kuya si Gareth kapag wala ito dahil nararamdaman niyang mas mababa siya rito. Pero kung kasama niya ang lalaki, ay nagpapakita siya ng pagrespeto dahil takot siyang galitin ito. But where is he ba? Ngumiti si Clarice. He's with Natalie. I've called her and she told me that Gareth is with her. At ikaw? Dahil alam mong wala ka namang laban kay Natalie, ay naghahanap ka ng kakampi. At kay Lolo pa talaga? So pathetic of you. Pinaikot niya ang mga mata. Hindi tumatanggap ng mga walang kwentang tao ang Lolo. So might as well leave before I call the guards. Pagbabanta niya, ngunit hindi natinag si Alexandra. Nanatili ito sa kinauupuan at hindi man lamang siya pinagtuunan ng pansin. Mabilis na uminit ang kanyang ulo. Matapang talaga ang babaeng to. Where are the guards? Tawag niya. Nagpalingalinga siya at hinanap ang mga kasambahay. Nakatayo sa isang gilid ang katulong kaya tinawag niya ito. Call the guards. Sabihin mo may ilalabas na basura. Ngunit pumasok na ang isang gwardya. Narinig nito ang malakas niyang boses at ang akala ay nagkakagulo. Ano pong problema, ma'am? Her. Itinuro niya si Alexandra. Get her out of my sight. Now! Naguguluhan ang guard. Bumaling ito ng tingin kay Alexandra at napangiwi. Alam ni Alexandra na kilala siya ng guard, kaya sinulyapan niya ng tingin si Clarice. Hindi alam na babae ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Gareth. Pero may pakiramdam siya na kahit malaman nito ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Gareth, ay hindi pa rin magbabago ang tingin nito sa kanya. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Paalisin mo na! Napailing siya sa kagaspangan ng ugali nito. Umiling ang gwardya at napakamot sa batok. Ma'am Clarice, hindi po pwede. Sisisantahin ako ni Senyor Melandro kapag pinalis ko si Ma'am Alexandra. Natatakot nitong saad. Nalaglag ang panga ni Clarice sa sagot nito. What? Namewang ang babae at matalimang tingin sa guard. Are you stupid or what? I'm Clarice Verado Lee, a Verado. Which means ako dapat ang sinusunod mo because I'm the granddaughter of Lolo Melandro. Well, this girl? Itinuro siya ni Clarice. She's no one. Kaya kahit kalagkaring mo palabas naman siya na babaeng to, walang may pakialam. Mabilis na umiling ang guard. Mas lalo lamang na natakot. Hindi po pwede, ma'am. Saka na po kung si senyor na nagsabi. Sagot nito. You shit! Tumayo si Alexandra. Ayaw niyang patulan si Clarice pero sumusobra na ito. You shouldn't be harsh to Kuya Guard, Clarice. Saway niya sa babae. If you really want to kick me out of this house, then try. Why don't you do it by yourself? Naningkit ang mga mata ni Clarice. Nakita niyang namumula ang mukha nito sa galit. Saan mo ba nakukuha ang lakas ng loob mo, Alexandra? This is my grandfather's mansion. Tama ka. Pwede kitang kalagkarin palabas. But my hands would only get dirty, you filthy woman. Napailing si Alexandra sa babae. And you're also right. This is your grandfather's mansion. Sir Melandro's home. Inilibot niya ang tingin. And since Gareth is also Sir Melandro's grandson, nginitian niya ang babae. Then it makes me his granddaughter-in-law. So it means I also have the right to kick you out if I want to. Tumayo siya ng tuwid. But I wouldn't do that. My hands were not meant to touch. Hinagod niya ng tingin ng babae. Filthy things. Napasinghap si Clarice. Aba, delusional ka rin oh. Humakbang ito at mukhang susugod. What were you saying? Granddaughter-in-law? Nananaginip ka ba, Alexandra? Ngunit nakitaan niya ng takot ang mga mata ni Clarice. Hindi na ito humakbang palapit. Bagkus ay nangigit-ngit na lamang itong tumingin sa kanya.
Hindi, Clarice. I'm Garrett's wife. And as long as I'm still married to him, then it would only give me the right to become Lolo Melandro's granddaughter-in-law. No! It's not true! Mabilis na tugon ni Clarice. Umiling na mabilis. You're so pathetic. Hinding-hindi ka magugustuhan ni Garrett. Lalo pa ngayon na bumalik na si Natalie. Mas lalong umiling si Clarice. Tila kinukumbinsi ang sarili na walang katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Garrett will only marry Natalie. He wouldn't end up with you. Ang kagaya mo ay parang laruan lang kay Garrett. Pagsasawaan ka rin niya. Bumaling ito sa guard. Grab that witch! She's making stories! Hindi na nahiya na dito pa talaga sa bahay ni Lolo Melandro gumagawa ng kasinungalingan? Ngunit hindi gumalaw ang guard kaya mas lalong kinabahan si Clarice. Paano kung totoo ang sinasabi ni Alexandra? Pero imposible. Hindi magpapakasal si Garrett sa babaeng to. Naguguluhan si Clarice. Ngunit ayaw niyang dagdagan ang kahihiyang nararamdaman kaya mabilis siyang humakbang at inabot ang juice na nasa mesa. Itinapon niya ang juice sa mukha nito. Ngunit naiwasan iyon ng babae, dahilan para ang damit nito ang mabasa. It serves you right, ilusyonada? Hasik niya. Napangiti siya sa sarili nang makita ang gulat sa mukha ni Alexandra. Basa ang dibdib nito ng juice at bumabakat ang suot na brasier. Pakiramdam niya ay nanalo siya. What's happening here? Nag-ugat ang kanyang paa nang marinig ang boses na iyon. Nang lingunin niya ay bumungad si Garrett sa malaking pinto. Dinaga agad ang kanyang dibdib. Nilingon niya si Alexandra na ngayon ay inabutan ng gwardya ng tissue para punasan ng basang damit. Uminit agad ang kanyang ulo. Bakit pagsisilbihan si Alexandra ng mga tauhan nila? Ngunit nang maisip ni Clarice na tama lang naman ang ginawa niya, ay lumakas muli ang kanyang loob. Alam niyang sa pagkakataon ito ay siya na ang kakampihan ni Garrett. Kuya Garrett! Sinalubong niya ang lalaki. Oh my God! Good that you're already here. The shameless witch is making stories. Sinisira ka niya, kuya! Pero parang bingi ang lalaki. Nilagpasan siya nito at naglakad papunta kay Alexandra. Kaya sinundan niya ito. She's telling lies about you and her, Kuya Garrett. She even claims that she's your wife. Sumbong niya. Muntik pa siyang bumunggo sa lalaki nang bigla itong tumigil at binalingan siya. Sa wakas. She did what? Tanong nito. Alexandra told me that she's married to you and she's your wife. Pagsusumbong niya. She's really a lunatic. Ani Clarice. Humarap si Garrett kay Alexandra. Seryoso ang mukha ng babae at pinupunasan pa rin ang basang damit. Kaninang umaga pa masama ang mood niya. Pero bakit sa sinabi ni Clarice ay parang gumaan ang nararamdaman niya. Naglakad siya palapit kay Alexandra. Nakita niya ang maduming damit ng babae. Ang kulay asul na dress nito ay bagay na bagay sana rito. Ngunit dahil sa mancha ng juice ay nasira na yon. Ngunit hindi roon ang buo niyang atensyon. You told her that you're my wife? Mababa ang boses na tanong niya. Tila nagbabara ang lalamunan niya. May kaunting kiliti sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag kung para saan. Yes. Mababa ang boses ni Alexandra nang sagutin niya ang lalaki. Ilang hakbang na lamang ang layo nito sa kanya kaya inihanda na niya ang sarili kung sakaling saktan siya ni Garrett sa kapangahasan niya. May kaunting kirot na ngayon sa kanyang dibdib. Dahil sa pagiging impulsido niya ay magkakaroon pa ata ng problema sa kanila. Pero ano naman kung sinabi niya kay Clarice ang totoo? Ilang araw na lang ay ilalakad na nila ang divorce paper. Hindi ba siya pwedeng mapagbigyan ng lalaki kahit ngayon lang? Tingnan mo na Kuya Garrett. Basag ni Clarice na mayaning katahimikan. She really has the guts to say that. Naglakad din si Clarice palapit para sulsulan lalo si Garrett. We should send her out of the... Natigilan ng babae sa nakita nito. Ganoon din si Alexandra. Hindi niya inaasahan na huhubarin ni Garrett ang coat at ilalagay iyon sa kanyang balikat. Inayos nito ang coat hanggang sa matakpan ng kanyang dibdib. Lalo pat dahil sa pagkabasa ng kanyang dress ay bumabakat ang kanyang brasier. You should get change. Ani Garrett. Kuya! Tawag ni Clarice. Nagtataka. What are you doing? We should send her out. Ngunit hindi ito pinansin ni Garrett. Oh God! Don't tell me! Mas lalo pang lumapit si Clarice at nang makalapit ng husto ay itinulak siya ng babae. You witch! You're really trying to seduce Kuya Garrett! Pangaako sa nito. Isang beses pang sinubukan itong itulak siya pero nahawakan na ni Garrett ang kamay ng babae. Stop it, Clarice! Galit nitong saad. Pumagitna na si Garrett. Pilit siya nitong itinatago. Ay stop what? Siya dapat ang pagsabihan mo Kuya Garrett. She should stop seducing you. Enough, Clarice! Malamig ang boses ni Garrett at matalim ang mga mata.
No, I'll drag this. Hey, let me go! Hinawakan ng mga gwardya si Clarice para tuluyang ilayo sa kanila. I said, let me go! Parang batang nagtatantrums ang babae. Pilit itong kumakawala sa mga guard pero hindi ito binitawan. Send her out. Walang pusong saad ng lalaki sa mga gwardya. And don't let her ever come in again. Namutla ang mukha ni Clarice. Hindi niya inaasahan na siya pa itong paaalisin sa mansyon. No! No! Sinubukan itong magpumiglas at nagsisigaw. What are you doing with my daughter? Dahil sa pag-e-eskandalo ni Clarice, ay umabot na pala sa pangalawang palapag ang pagsisigaw nito. Binalingan nila ang hagdan kung saan nagmamadaling bumaba ang babaeng kamukha ni Clarice. Yun nga lang ay mas matandang bersyon nito. Lumapit ito sa mga gwardya at pinagpapapalo ang mga tauhan. Mabilis naman na yumakap si Clarice sa kanyang ina. Sa wakas ay nakahanap na siya ng kakampi. Gareth? Anong kaguluhan ito? These men were harassing your cousin and you're just watching them? Galit na baling ng babae kay Gareth. Mom! Yumakap ng mahigpit si Clarice sa babae at kaunti na lamang ay papalahaw na ng iyak. What's going on here? Nasa hagdan pa si Senyor Melandro at pinagmamasdan sila. Humina na ang tuhod nito kaya kailangan na alalayan sa paglalakad o kaya ay kailangan gumamit ng tungkod. Maputi na rin ang buhok ng lalaki, nakasuot ng salamin at halata na sa mukha ang katandaan. Pero hindi maitatanggi na makisig at gwapo ito ng kabataan pa. Of all the places, dito pa kayo nagkakagulo? Galit nitong tanong. Nakasunod ang nurse nito at nang makarating sa huling baitang ay napailing ang matanda sa mga bisita. Gareth! Clarice! Tawag ng matanda sa kanyang mga apo. Anong kaguluhan ito? Tumuwid ng tayo si Gareth at ibinigay ang buong atensyon sa matanda. I told the guards to send her out, Lolo. Pag-amin ni Gareth. At bakit mo naman gagawin yon? Singit ni Monette, ang mami ni Clarice. She splashed juice to Alexandra. Kontrolado ang boses ni Gareth, ngunit kakikitaan ng panganib ang mga mata nito. Dumako ang tingin ni Melandro kay Alexandra at kumunot ang noo nito. Nang makitang nakasuot siya ng coat, ngunit kapansin-pansin pa rin ang mantsa sa kanyang damit. Unti-unting binalingan ng matanda si Clarice na ngayon ay yakap-yakap ng ina. You did this to Alexandra? Sa simpleng tanong nito ay mas lalong nadipina ang katahimikan. Hindi agad nakasagot si Clarice. Natatakot siya sa matanda. Kagaya ni Gareth, nagiging malupit din ito minsan. Nagsalubong ang kilay ng matanda nang hindi sumagot si Clarice. You did this to Alexandra? Muli ay tanong nito. Dad, we know Clarice. Hindi niya yan magagawa kung hindi siya. I'm not talking to you, Monette. Putol nito. Mabilis na natahimik ang babae. Alam niya nagagalit ng husto ang matanda. Clarice! Tawag ng senyor. I only did it because you provoked me. Halos pumiyok ang boses nito dahil sa takot. She provoked you? What did she do? She were lying. Nakasal na sila ni Kuya Gareth. But it's not true. Hindi pa kakasalan ni Kuya Gareth na kagaya niya. Ilusyonada ang babaeng yan. Nanginginig ang labi ni Clarice kaya hindi siya makapagsalita ng diretsyo. Marahas na napabuntong hininga ang matanda. For God's sake, Clarice, you don't splash water to Alexandra for that reason. Nagpipigil ang boses nito. And she's not lying. You brat? She's Gareth's wife. Halos sabay na napasinghap ang mag-ina. Nanlaki ang mga mata ni Clarice at hindi ito makapaniwala. No, it's not true. Lumayo si Clarice sa kanyang mami. Lolo, it can't be. Naglakad si Clarice palapit pero humarang ang isang guard. Alexandra is only Kuya Gareth's personal assistant. She's trying to seduce him. Lolo! Enough! Umiling si Senyor Melandro. Anong nonsense ang sinasabi mo? This can't be true. Alexandra would never be Kuya Gareth's wife. She's a lowly, filthy woman. Malakas na ibinagsak na matanda ang tungkod nito sa tiles, dahilan para muling matahimik ang lahat. How dare you to say that? But it's true. Mapanghas na sagot ni Clarice. Hindi na pinatapos ang matanda. Dad, please, how about we just send this woman out of our house? She's causing havoc inside your home. Biglang singit ni Monette. Bumakas ang galit sa mukha ni Senyor Melandro at itinaas nito ang tungkod para ituro ang mag-ina. No, Alexandra will stay here. And you two, I don't ever want to see you again. Send them out. Dad? Gulat ang mukha ni Monette nang marinig iyon sa kanyang ama. Lumapit ang dalawang guard at hinawakan sila mag-ina.
Pinalis niya ang mga kamay nito. What the heck? Ma'am, please. Ani isang guard na humawak sa kanyang braso. Nilingon ni Monet ang matanda at hindi pa rin lubos na makapaniwala na paaalisin sila sa mansyon dahil lamang sa babaeng iyon. Mom, do something! Sigaw ni Clarice. Ngunit wala rin silang nagawa dahil dalawa pang guard ang lumapit para tuluyan silang kalagkarin palabas ng mansyon. Those two were my pain in the ass. Saad ng matanda nang tuluyang mawala sa kanilang paningin na mag-ina. Bumaling ito kay Alexandra at nailing. Clarice is a spoiled brat and I must admit that Monet failed to raise her. Lolo, tawag ni Gareth sa matanda. I have to send Alexandra upstairs. Kailangan niya magpalit ng damit. Tumango ang senyor. Matet, samahan niyo si Alexandra na makapagpalit na. Malamig na saad ng matanda. Naglakad ito palapit kay Alexandra. Kakikitaan pa rin ng galit ang mga mata nito. I hope this won't upset you for the rest of the night, Alexandra. Mababa ang boses ng matanda, kaya sinubukan niyang hitian ito. Ayos lang po ako, Lolo. Aniya, nagbuntong hininga ang matanda sa kamarahan na tumango. Sige na, Iha. Umakyat ka na sa taas para makapagpalit ng damit. Gusto kong makasalo ka ngayon sa hapag. Bili nito. Tumango si Alexandra at sumunod sa isang kasambahay. Sa ikalawang palapag ay may 6 na kwarto. Sa unang silid sa kanan ang pinagdalhan sa kanya. Napansin niyang ilan lamang ang gamit doon, ngunit malaki ang espasyo at elegante ang ilang palamuti. Mukhang para iyon sa mga prominenteng bisita. Ma'am, ito na po ang damit niyo. Inilapag ng mga kasambahay sa kama ang 5 dress. Iba-iba ang kulay at iba-iba rin ang style. Ang pinili niya ang pinakasimple, lalo pat sila lang naman ang magkakasama sa hapag. Mabilis ang naging kilos niya. Ayaw niyang paghintayin ng senyor sa baba. Pagkatapos niya maglinis ay isinuot na niya ang kulay itim na dress. Niyakap nito ang hubog ng kanyang katawan at lumilitaw ang kulay nyebe niyang balat. Plain lamang iyon, ngunit tila mas bumagay iyon sa kanya dahil mas nadidipina ang kanyang ganda. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Hindi pa rin halata ang kanyang tiyan, ngunit kapansin-pansin na mas nagiging malapad ang kanyang bewang. Kaysa na magmukhang buntis, ay mas nagiging makurba palalo ang kanyang bewang. Kinagat niya ang ibabang labi. Mas mabuti na iyon para hindi mahalata ni Gareth ang pagbubuntis niya. I'm glad you brought Alexandra here. Iyon ang kanyang narinig nang palapit na sa dining table. You've been asking me lately to bring her here. Sagot ni Gareth. Natawa ang matanda. Napakaswerte mo sa kanya, apo. Kaya gustong-gusto ko palaging nakikita na magkasama kayo ni Alexandra dahil napapanatag ako. O maayos ang pakiramdam ko. Tuluyan siyang nakalapit sa mesa kaya napabaling sa kanya ang 2 lalaki. Ngumiti agad ang matanda. Ngunit nagtagal ang tingin sa kanya ni Gareth. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Kaysa makonsyo sa ginawa nito, ay inignoran na lamang niya ito. Have a seat, Alexandra. Matamis ang ngiti ng matanda sa kanya. Naupo siya sa tabi ni Gareth kagaya noon. Sa kabisera naman nakaupo ang matanda. For the meantime, I wouldn't allow Monet and Clarice to come here. Hindi talaga sila magtatanda. Nadidismayang saad nito. Marahang kinurot ni Alexandra ang kanyang kamay. Hindi niya rin inaasahan na ipagtatanggol siya nito at magagawa pang paalisin ang sarili nitong anak at apo para sa kanya. Alam niyang wala siyang ginawang masama kay Clarice at noon pa man ay may galit na ito sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama sa babae. Pero hindi lubos ang kanyang kagalakan. Ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pagkakaroon ng alitan sa pamilya ni Gareth. I have heard about the major loss of Henry's company. I'm sure your friend has something to do with it. Makahulugan na saad ng matanda. Sa hapag ay madalas na pag-usapan ni Gareth at Senyor Melandro ang tungkol sa negosyo at politika, kaya nasanay na si Alexandra. Tahimik siyang nakikinig sa dalawa habang nagpapalitan ng opinyon at kuro-kuro. Bago sagutin ni Gareth ang matanda, ay inabot nito ang isang putahe, ang kanyang pinggan ng unang nilagyan ng pagkain ni Gareth. Yes, about that. Tumigil ito para kumuha ng kanin. Jameson is doing great in business again. He's only taking his belongings back. Kumunot saglit ang noo ni Alexandra. Noon ay pinagsisilbihan naman siya nito, lalo na kapag nasa harap nila ang senyor. Pero ngayon ay pinagtatakhan niya ito. Kung umasta ang lalaki ay parang maayos pa rin ang kanilang pagsasama. Inilagay ni Gareth ang buttered shrimp malapit sa kanya dahil alam ng lalaki na paborito niya iyon. Well, I have nothing against it. Saad ng senyor. Kaibigan mo naman si James, kaalyansa mo, kaya wala akong magiging problema sa kanya.
Nagsimula na siyang kumain habang nag-uusap pa rin ang dalawa tungkol sa negosyo. Kalahati na ng kanyang pagkain ang naubos nang balingan siya ng matanda. How about you, Iha? Hindi mo ba gustong magbakasyon muna kayo ni Gareth? Naibaba niya ang kubyertos at sinulyapan ng lalaki. Gusto niyang sagutin ng matanda, ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita. Mukhang hindi pa nasasabi ni Gareth ang tungkol sa plano nilang paghihiwalay. We're still busy pa po, Lolo, at marami pang inaasikaso ni Gareth sa kumpanya. Aniya, alam niyang mahalaga para sa matanda ang kumpanya, kaya kung yun ang idadahilan niya, ay maiintindihan niyon agad nito. You've been married for 2 years. Tumuwid ito ng upo. Wala pa ba kayong plano magka-baby? Kahit na wala naman siyang kinakain, ay agad siyang nasamid. Inabot niya ang tubig habang nauubo. I was just thinking that I'm getting older. Gusto ko sanang maabutan ng apo ko sa tuhod. Dagdag pa nito. Kinalma niya ang sarili at nang makabawi sa pagkasamid ay binalingan niya ito ng tingin. Seryoso ang mukha nito at bahagyang sumisilip ang kaunting pag-asa sa mga mata. Unti-unti niyang sinulyapan si Gareth. Kagaya niya'y natigilan nito. Sa ilalim ng mesa ay sinubukan niyang bungguin ang tuhod nito. Gusto niya sanang ito ang sumagot sa mga pahayag ng matanda. Tumikim si Gareth. We're already planning about it, Lo. Ani Gareth. Nalaglag ang kanyang panga dahil sa sinabi nito. Planning about it? Sinong pinaglololoko nito? Hindi ba't dapat ay hindi nito paaasahin si Sr. Melandro dahil malapit na silang mag-file ng divorce? Mas mahihirapan lamang sila kung paaasahin nila ito. In that case, dapat bilisan nyo na at hindi na ako makakapaghintay. Nangingiti nitong sabi. Kung kaya ko pa ay makikipaghabulan pa ako sa aking apo. Nangangarap nitong sabi. Ano ang gagawin ni Alexandra ngayong tila sinasakyan ni Gareth ang gustong mangyari ng kanyang lolo? Ano kaya ang gagawin ni Gareth kapag nalamang buntis na si Alexandra? At ano ang gagawin ni Clarice matapos malamang asawa ni Gareth si Alexandra? Yan ang ating